Nabunyag sa nangyaring pagdinig ng House Infra Committee na taong 2016 pa lamang ay isa na ang maanumalyang flood control project sa nare-red flag ng Commission on Audit. Nila matagal na ang pinag-uugatan ng problemang kinaharap ngayon, hindi lamang ng pamahalaan kundi ng ating mga kababayang Pilipino. Ang detalye ihahatid ni Simon Ong. You started in Bulacan during the previous administration po. Under the Secretary Mark Villar and under the previous administration. Yes, sir, Mr. Chair. Yan ang klarong pagkumpirma sa pagdinig ng House Infra Committee ni DPWH District Engineer Henry Alcantara na naiuugnay sa ghost at substandard flood control projects sa Bulacan. Kabilang dito ang 55 milyong pisong proyekto para sa reinforced concrete river wall sa Baliwag na inaward sa Sims Construction Trading na una nang natuklasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na wala pala talaga. Iginiit naman ni Human Rights Committee Chairperson Bienvenido Abante na nagsimula ang mga palpak na proyekto noong naupo bilang District Engineer si Alcantara. Ibig sabihin, lahat ng mga proyektong sinabi ng ating Pangulo na hindi pa sinimulan pero nakalagay completed na, hindi pa tapos pero nakalagay completed na, kasalanan yan ng district engineer. Tama ba ako? Mali. Yes, Sir Ronald. Yun pala naman O dapat talaga kasuhan ka. Tama? Tama ba ako mali? Yes, Sir Ronald. Yun. Iginabahala naman ni Committee on Good Government and Public Accountability Chairperson Joel Chua ang ilang taong kapabayaan at insertions na nag-ugat sa administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na siya aniyang dahilan ng mga palpak na proyekto. Kinumpirma ng dating kalihim ng DPWH na si Manuel Bonoan na nagsimula pa noong Duterte administration ang rock netting projects para sa flood at slope protection. Ito'y matapos ipakita ni House Deputy Speaker at Iloilo Representative Janet Garin ang inspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa palpak na flood at slope protection structure sa Benguet. Aniya, hindi ito ikinatuwa ng Pangulo dahil matagal niya nang ipinatigil ang ganitong proyekto. 2023. Kailan po siya nagsimula, sir? Long before, I understand, Your Honor. Approximately what year? Maybe Yusek Cabral can appraise us? Please wrap up, Deputy Speaker. Yeah. I think during the past administration, Your Honor. Sorry, may I hear you again, sir? I think this was started during the past administration, Your Honor. Kinumpirma naman ni Commission on Audit o COA Auditor Tracy Sunico na 2016 pa lang, marami na silang nakitang red flags sa flood control projects. Marami po kaming mga observation, hindi ko po siya maisa-isa or mahimay pagdating sa flood control, sir, kasi po nakakonsolidate po siya sa CAAR. Pero na-flag na po noong as early as 2015-16. Mr. Chair, ayun na. Sinasabi na ng representative ng COA lahat ng findings sila since 2016. Marami ng anomalous na mga nangyayari. They have flagged it down. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Simon Ong, Congress News.